Ideal Vision Center, the eyewear specialist. Reader's Digest 3-time gold awardee for most trusted brand for eye center category. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Downy at ng Petron. Balita muna po tayo. Punta natin si Ron Lopez, Pangulong Duterte, tinawag na sinungaling at political swindler ni Joma Sison. Ron. Yes, yung kinawag nga ni Communist Party of the Philippines, founder Joma Sison na isang sinungaling si Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng pagbagsak ng usapang pangkayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Sa isa sa pinakamaanghang na pahayag ni Sison laban sa Pangulo, binansagan nito si Duterte na isang political swindler o manloloko. Aniya isa sa plataforma ng Papangulo ang pagpapahinto sa illegal drug trade sa bansa, habang ang pamilya aniya nito ay sangkot sa malakihang bentan ng iligal na droga at nagsisilbi aniyang protektor ng mga drug lords ang kanyang pamahalaan mula sa mga gobernador hanggang sa mga opisyal ng pulisya. Isang kasinungalingan aniya ang pangako ng Pangulo na tapusin ang korupsyon sa pamahalaan dahil nakikipag-alyansa ito sa ilang mga pamilya na tinawag ni Sison na mga magnanakaw tulad ng mga Marcos, Arroyo at Estrada. Sinagot din ni Sison ang pahayag ni Duterte kahapon kung saan sinabi nitong tuluyan niyang itinigil ang usaping pangkapayapaan dahil sa kagustuhan ng komunistang grupo na magkaroon ng coalition government. Ayon kay Sison, mismong ang Pangulo ang nagpahayag ng kagustuhan na magkaroon ng coalition government noong ito ay tatakbo pa lamang bilang Pangulo ng bansa. Ito ang Radyo Patrol, Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMM. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Downy at ng Petron. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada. Ang oras 5:35 na po ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Ideal Vision Center, the eyewear specialist. Reader's Digest 3-time gold awardee for most trusted brand for eye center category. Turo-turo sa DZMM. Nagbabalik po ang turo-turo. Shout out daw kay Ayen Francisco, Cañete Shai Celasor at si Meli Galang Alop. Ayan, nakikinig sila sa atin. At ito, may ilang mga katanungan dito at mga komentaryo. So bago natin balikan yung ating talakayan, basahin lang natin ha. Si Cristobal Domingo Casamayor, yes, the library was still used or is still being used because while you study, even if you make a research or investigative report, you still need factual facts. Confidentially filed documents. We can parang it's hard to search, especially confidentially filed documents. So, hindi ko masyado nakuha yung comment niya. Parang ang dating sa akin, mahirap maghanap sa library. I think po, sinasabi po nung commentator is like, hindi naman po lahat na nahanap natin sa Google. There are some things po na nasa library na hindi freely accessible on internet po. Tulad ng mga confidentially filed documents. Yes po, may mga research naman po na... Uy, magandang point yun, no? Po, mga special collection. Halimbawa po, yung mga special collection, mga importanteng personality ng isang komunidad. Nakalagay po karaniwan yun sa archive section ng isang silid-aklatan. Ayun, oo nga. Hindi laging si Google University ang puntahan, po. ano? Correct. O galing naman kay Sharon Bigueras. Para po sa akin, mas gusto ko pa rin ang libro. Nag-try ako magbasa ng novel sa CP. Sumakit ang mata at ulo ko. Inabot ako ilang oras. Sana kahit wala, sana kahit high-tech na ngayon, huwag pa rin mawawala ang mga book at libraries. Sa library naman po, ma'am, hybrid naman na po tayo ngayon. Magkasama na po ang teknolohiya at libro sa silid-aklatan. Kaya meron choice, may options tayo. Kaya nandito po ang mga library professionals para maging guide po sa mga library users kung paano ba gumamit ng teknolohiya o kaya hanapin man dun sa traditional na libro natin kung ano man yung kailangan nila. Galing naman kay Ira Alunday. Libro pa rin po. Ang hirap po magbasa sa CP. Yeah. Oo nga naman. At tablet. At pwede ko ipahiram kung sa kapatid, kaibigan, o kakilala. Ayan. Uy, maraming salamat sa mga nag-post sa ating Facebook page, ha. Kung gusto niyo po magpahabol, pwede pa po at Jean Casaneda or padala lang po sa Twitter account or mag-text po sa DZMM
2366 lamang po ang ating numero. So, balikan natin yung komentaryo nitong ating mga tagapakinig, no, at tagapanood. Sila Sharon, sila Ira, na nahihirapan nga raw sila magbasa kapag nasa CP or tablet. So, si Professor Rochelle po ay nag-aaral ngayon ng, ano yung kurso mo? Reading education? Reading education po sa College of Education. So, Okay. nasa third year na po tayo ngayon ng postgraduate studies. Okay, and then yung pinag-uusapan natin off the air, Kanina ay yung- ano yung lumalabas sa inyong mga pagtatalakay? Kapag kami po yung nag-uusap na magkaklase, preferably pa rin naman po yung ating traditional na hard copy. Kasi nga po, may mga pag-aaral din na maganda naman po talaga yung nabanggit ni ma'am kanina. May mga pag-aaral po na nagsasabi na ang concentration naman po ay naapektuhan din kapag nasobrahan naman tayo sa gadget. So, it's a balance of two things lang naman para sa akin. So, wag lang sobra-sobra sa gadget. Kumbaga, wag din naman na, ililimit talaga to the point na wala. Okay. So, balikan nga natin yung Doc Shake. Kasi, di ba maraming ang nagbabasa sa tablet at sa mga gadgets, no? Pero kanina tinatanong ko sa inyo, bakit lumalabas talaga sa pag-aaral na yung concentration mo sa hard copy mas matagal kumpara doon sa gadgets. Parang sa gadgets, kaya pag masyado kang mag-gadget, yung utak mo natitrain na maiksi lang yung focus, no, yung concentration. Actually, sa mga pag-aaral, marami talaga ang practical, no, advantages ng e-books kasi nga madaling ma-download, mura, no, affordable, anytime, anywhere, madaling magkumuha ng topics, no, madaling kumuha ng title, no. But ang pinaka-negative nga dito is madaling ma-stress kagad ang utak ng Bakit? tao. Kasi mas masakit yung effect ng mata, no. Okay? So, yung effect ng mata, lahat ng nakikita natin, no, dumadaan yan sa neurons, no, at nagsisignal yan, no, kung ano yung, kung pagod na, okay? So, mas pagod kasi, may ilaw, ano pa? May iba't ibang May glare. kulay, no? Okay? Yung glare din. Yeah, glare din, no? Okay? And definitely, physically, no, and physiologically, yung eye strain talaga, okay? So, nakaka-stress siya. Kaya sinasabi, no, in any forms, no, very healthy lang talaga, no, nagamitin ang any forms of technology, using our senses, no, especially viewing, no, and thinking, usually 4 hours lang talaga. Kasi nga talagang magbablock yung utak mo, no? Okay? Mapapagod kasi siya. So, normally, para talaga siyang machine. So, no? regardless kung gadget or hard copy, 4 hours lang. Opo, yung sa gadget, ma'am, yung sa pag-aaral, 4 hours lang talaga. Maximum usually per day. Per day. Okay? Kasi usually, Na pag nagbabasa more ka than through 4 the gadget? hours, Or more than 4 ginagamit yung hours kasi, gadget? ma'am, any forms of gadget, any form of technology, no, usually nagiging cyber addiction talaga yan. Okay? Uy, So, pag, importante yun, ha? Oo. Sa mga tagapakinig, regardless of age, yeah. kailangan maximum ka of 4 hours a day, A day. of gadget Oo. use. Not more than 4 hours, no? At Lalo na dahil- pag mga Dota, no? Mga League of Legends, no? Ginamit talaga yan originally, no? To really create the critical thinking of the people. Kaya lang pag sobra na nagiging addict, nagiging aggressive yung mga bata. Just like sa libro, no? Pag sobra na yung eye strain, no? Mas effort kasi na tumingin ka sa may, parang kang nagda-drive, diba? Mailaw, no? Pero pag traditional lang, flat lang yung paper. Okay? So definitely, physiologically, eye strain, magugulo yung utak mo, babablock yung So, utak mas mo. pagod yung utak mo. So, mas maraming nasisend na message, no? Pag yung ilaw, sumasabay, nag-iisip ka pa, nag-i-imagine ka pa. Okay? So, mas pagod yung utak mo, Pag, kaya usually, hindi ka pag, makakonsentrate. yeah, oo. So, nawawala ng concentration. At marami nga pag-aaral ngayon na ang mental health disorders ay really rooted from technology, no? And really cyber addiction. Nako, kaya napaka-importante po, no, na alam po natin to. Pero yung binabanggit mo, Doc Shake, hindi lamang Yes. sa mga bata to. Pati sa matatanda. Sa lahat ho yan. Sa lahat, Oo. oo. Kaya nga ini-encourage natin na ang paggamit ng technology ng bata, okay, is really talaga everyday, no? It's really for academic purposes lang sana. And definitely not gaming sana. So kung magbasa, okay lang yun. Okay? So, kung paano yung mga teachers ngayon? Madalas, ang Puyat, assignment. diba? Hindi, ang assignment Yes. nakapost Ah, sa gadget, yes eh. po. So, yun yung isa rin sa naging talakayan kahapon, no? Kasi may mga
naglabas nga ng opinion na yung DepEd dapat maglabas ng policy ukol dito sa nagiging trend, no, among teachers, na yung mga assignment nakapost sa meron silang CLE? Parang learning, basta using the Parang devices. learning management, no? O, parang ganun. Gumagamit no? sila. Tapos meron din yung iba, pinopost sa Facebook. Tapos ito Learning yung... Management System, LMS. Tapos ito pa yung... agree ako dito kasi may mga kaibigan din akong, Jing, i-like mo naman yung post ng anak ko kasi Ay, oo. contest nila Daming yun. project The yan. more likes, Tama po. so medyo mali rin yung Parang value hindi. system na natututunan ng mga bata, no? Siguro kung management course yan, pwede pa, it's a way of, kumbaga, marketing yung course mo, tuturuan ka how to market using the social media. Pero kung halimbawa, ang mga bata ay elementary, senior high ABM, so possibly isa sa mga courses nila. Sa elementary, parang hindi naman yata tama na yung gano'n na please like and share. Oo. Tapos paramihan ng like, paramihan ng Yes. share. Tapos yung isa pang topic na, yung isa pang nag-react yesterday dun sa forum, yung anak daw niya, pinapost sa Facebook ng teacher yung kanyang write-up. Parang yun yung contest, no? All of them put on Facebook their either ano yata yun, mga write-ups. And then, ikikritik nung mga nagbabasa. E di syempre, yung iba, binash. Diba? So, na-depress yung mga nabuli bata. pa. Kasi, Yes. Self-esteem. Tsaka kung ano pa, lahat nakakabasa nung reaksyon, di ba? Opo. Na, Ako, if I may suggest, syempre, Ma'am Jing, no? Ako hindi ko encourage sa mga bata ngayon ng puro technology lang, no? Kailangan talaga there's what you call blended learning. Okay? There's supposed to be really an interaction, no? An explanation of the teacher. And then blend it, no? Kasi, let us always remember that the human being is really a social being, no? So, kung puro ganyan lang, hindi naman talaga magbabasa yan. Kasi walang intervention ng interaction and explanation coming really from a guru. Okay? sige. So, kumbaga sa classroom, excited na si Apollo mag-recite. Kanina pa taas ang taas. Ano, Apollo? Na may naalala lang po kasi yung when it comes to applications and other sites na ginagamit when it comes to learning in classrooms, nagagawa ko po kasi yun on my part as a library instruction when it comes to senior high school and also junior high school students. May mga applications such as Schoology po and Quipper and even on Yung mga yan. may mga Alam yun. websites Mga po kasi and attendance. applications tayo na ginagamit na hindi lang sa Facebook na gagamit yung interactions and social networking when it comes to learning po. For example po, Goodreads is a website which is promote literacy and literature. Pero social website po siya, like Facebook, na pwedeng mag-comment, pwedeng mag-like, pwedeng mag-suggest ng mga literary novels ang mga bata. And even yung mga teachers nila. And other, for example po, Schoology. There are other applications online na pwedeng gamitin ng mga teachers at ng mga students when it comes to learning talaga. And the socialization and the engagedness and interaction is still there when they are still learning po. Okay. O ito si Dr. Carlo Lazaro. Ito yung ating suki sa Salamat Doc, no, na gastroenterologist na NKTI. So sinasabi po niya, yung temptation to check FB or Twitter Yes. habang nag-aaral, nakaka-distract nga Tama. naman. Totoo yan. Minsan Oo 30 nga, no? minutes lang, nagiging 1 hour na. Totoong napakahirap maging estudyante ngayon, no? Okay? Daming And it's really more about the distraction. Kaya ang disiplina talaga dapat ng mga bata is really with affirmation but definitely I agree. firm, no? Firm standards and agreements on the rewards and punishment, no? On the time, especially for social media. Agree ako sa iyo dyan, Doc. So, yung mga, alam ko, mahirap ha. Ako, may mga Oo, anak din mahirap. ako. Kahit na kontrabida ang labas natin, pag binibigyan natin sila ng mga, kumbaga, deadline, ng mga rules sa paggamit sa gadget, magpapasalamat sila sa atin in the long run. Kasi yung epekto talaga, syempre ngayon, di nila yung napapansin, no? Pero yung disiplina, di ba, yung character building, values, Saka formation. dapat kung ano yung ini-impose na magulang, dapat makita rin mismo sa magulang. Tama. Maya-maya, binabawalan natin. So, Tapos you walk tayo, the talk. masahawak. Oo. Di ba? O tanong Opo. naman natin si Prof. Rochelle tsaka Yes si po. Apollo. Given this context, no, yung ano yung pinag-usapan natin, na meron tayong kalaban, in quotation marks, ha. Although you were saying, syempre, sa library ngayon,
dapat nandun lahat, Yes. yung libro Po. at yung technology. Yes. Bilang librarian, paano nyo naman hinahandle ito? Yung Mas mahirap ba for you? Kasi now you also have to be technology savvy, hindi lang tulad dati si Miss Tapia na 'di ba? Talagang libro lang ang titignan niya. Mas lumalawak ngayon yung inyong scope ng responsibility, pati training mas malalim. Ibig sabihin ba mas malaki rin ang sweldo? Oh, 'di ba? sana nga po, Mas no? na sweldo sa Pilipinas. 'Di ba? Sana nga po, Apollo. totoo yan. Ikaw muna. When it comes to the responsibility po na the collection management ng mga librarians, I think po we're equipped enough to handle not just the books itself, but the information per se. Hindi lang naman po kasi sa mga libro na kukuha ng mga kabataan ngayon yung kaalaman nila sa online, sa internet, and electronic resources. Yung mga ganitong aspeto po ng collection sa library, na-disseminate po talaga yun sa mga estudyante, sa mga patrons. Kakatapos ko lang po ng college, and college life is mostly based on readings, on studying, and sa pag-aaral po sa college, talagang sa libro po talaga magbe-base madalas yung mga kabataan. Pero even now and then, gumagamit tayo ng mga electronic resources or di kaya ng mga tutorial videos na nakakatulong pa rin po sa atin sa pag-aaral. When it comes to being a librarian naman po, I think hindi naman po hindrance yung parang pagkakaroon ng electronic resources or e-books kapag nagpo-promote tayo ng love for learning or love for literature. Kasi in that way po, mas nai-engage yung mga kabataan, even millennials, kahit po ako, mas nagugustuhan ko yung isang story kapag meron po siyang mga audio equivalents or may mga extra kang nakukuha sa online, for example, ang literature po ngayon, mas na-promote siya kapag may mga movie adaptations or di kaya may mga TV series na yung mga literary series na binabasa ng mga kabataan. Okay, Prof. Sa parte naman po, halimbawa, bilang isang librarian, researcher din po tayo, no? Ginagamit natin ng mga libro, ang Google search, kumbaga online databases. Masasabi ko po na mas marami nga pong responsibilidad kasi mas maraming information. That's why we need more library professionals to handle this kind of situation. Kaya ayun nga po, pinapromote po natin ang library science field para mas lalo pong marami po ang makasama po natin. Mahilig, oo. Opo, makasama natin sa Maengganyo. pag-organize at pamamahagi ng tamang informasyon puro para sa lahat. Opo. In demand ba ngayon? Ilan bang demand? I don't know if you're aware, no? Ang demand for librarians, and then sapat ba yung supply? Opo, kung makikita po natin sa CHED, kung ikaw ay isang academic school or kailangan mo siya, ng no? at least kapag 500 you need one librarian na license. Tapos, plus 1,000 ka ng plus 1,000, that's another librarian. So, makikita po natin yan sa standards. Sa public libraries, meron din po tayong standards kung ilan ang kailangan na librarian. So, bawat isang specialization ay meron po na kailangan. Sapat ba ang supply? May- Ano, Apollo? Sa amin po ngayon, being a newly registered librarian po, currently we're just 8,000 registered librarians here in the Philippines, and based po dun sa mga studies and based po dun sa mga pag-aaral kung gaano talaga karami yung kailangan ng mga librarians sa mga schools and institution, kailangan daw po natin ng at least 50,000 registered librarian here in our country. Kasi hindi lang naman po kasi sa schools, sa public sector po, mostly, wala po masyadong license or professional librarian na nasa public sector. Mostly po sa mga schools or private institutions po sila matatagpuan. Especially kung nag-under ko po ng accreditation yung paaralan, kailangan nila na Yes po. mahigitin pa kung ano pa yung standards na Follow the binibigay na standards. minimum. Opo. Okay. O ito, may mga text po dito. Hindi sila nagbigay ng pangalan. Opo. Sana masanay ang mga estudyante gumamit ng libro or else pagdating sa paggawa ng thesis, mahihirapan sila. Yes.
Tama. Opo. Pero meron namang Google. Google University. Opo, we have to understand po. Yun nga, Google University nga po yung nababanggit Scholar. nila. Kaya lang, tanong po, may kakayanan po bang masala ang impormasyon na nandun po totoo sa naman. internet? Opo. Tsaka ang paggawa po kasi ng thesis, ma'am, hindi lang lang po pwedeng Google, but it's more of a really scholarly journals, no? Yes. Or what they call Peer-reviewed. JSTOR, EBSCO, okay? So pag gano'n, no, hindi talaga pwede yung mga Google lang. Yes. Hindi ma-access yung evidence-based research. Opo. Maganda rin yung binanggit ni Apollo kanina, no? Yung mga researches nga, no? Hindi mo makikita Hindi, ma'am. yun. Meron may din naman sa Google, pero Yes, may iba pa bayad. rin Abstract lang yan, ma'am. Hindi siya yung full, Correct. full paper. Subscription ang Oo. kailangan. Nasa library libre. Yes Opo. po. Libre yun. Yung buong research Nagkakaroon po nandun. kasi, halimbawa po, bilang isang head librarian sa pamantasan, meron po tayong budget para sa Yeah. libro at may budget para sa subscription na kailangan din naman po. According kay CHED, may kailangan na, halimbawa, 2 to 4 journals per course. So, may mga ganun po sila mga standards. Opo. Okay. O, nako. Ano muna, yung mga nagmamonitor ho ng UAAP, ha? Ateneo Lasal, TAI. Third quarter. Less than 2 minutes left. May isa pang quarter. Kaya pa yan. Go Ateneo. Yan. Biased ako, biased. Okay, Joyce of Las Piñas. I enjoy reading both from books and gadgets, pero I prefer to do intensive reading sa books. Yeah. Sana we can have more libraries. We need one here in Las Piñas. Naku, agree ako dyan sa iyo sa ganyan, Joyce. Next, my grandniece is 10 years old and she loves reading books, even saves money to buy the books she likes. Yes. She also uses computer and has her own tablet. But when it comes to reading, she goes for printed books. I believe habits like this Yeah. are caught because she's exposed to reading books at home and school. Yeah. Doesn't matter Yes. what More of the exposure. Yes, ano of nga the naman. traditional. Oo. Kung kailan man daw pinanganak yung tao, no? It doesn't Yes, matter. ma'am. I agree. Sa DevPed kasi mga developmental pediatrician, hindi talaga in-encourage ng 0 to 2 Opo. na mag-gadget, ma'am. Na mag-gadget. Tapos Oh, talaga, mga mami, 0 to may 2, no tendency, gadgets. May tendency to have special disorders. Ala, Tapos ayan. makikita rin po natin dun sa nakaraang Manila International Book Fair. Napunta po ba kayo sa SMX nung nakaraan? Hindi. Last So, September po. napakaraming tao Uy, ang at galing. napakaraming bata. Lalo na Ay, po nung naku. weekend, makikita niyo po yung harapan, halos 4 na layers yata ng dami ng tao. So, Uy. masasabi pa rin po natin na, kumbaga, Reading is still there. Opo. At saka ano yan, nasa programa yan, no? It is integrated in the curriculum that they have to buy books, they have to read, and because of book reports, no? Kaya, tapos meron din sila mga ini-invite na publications sa school. Kaya, awan ng Diyos, nakakatulong ang eskwelahan talaga. Oh, si Liza de la Cruz at yung Sorfield family, ayan, nakikinig sa atin. Ito kung ating online Psoriasis Association, napaka-active po nito. At napakahilig sa research, ayan. So, bago tayo magpaalam, so yun yung ating tatanong ko kayo, no, ano inyong takeaway, anong inyong payo? Hindi lamang sa mga librarians, halimbawa, no, in your case, Apollo and Prof. Pero dun sa inyong, sabi nyo nga, patrons, sa mga magulang, sa mga anak, na pumupunta sa mga libraries. At ikaw rin, Doc Shake, no? Ikaw na yung panghuli. Sige. Para maalala ng mga nanay at tatay ang iyong habilin. Ayan. Opo. Rochelle. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na patuloy na magbasa bilang isang library professional na nasa public and academic sector. Alamin po natin kung nasaan ang ating lokal na silid-aklatan. Okay po. Sabi nga po kasi ni Einstein, the only thing that I need to know is the location of the library and I will be fine. So, alamin po natin kung saan yung ating silid-aklatan at puntahan din po natin. Ngayon po, para po sa lahat, magbasa po tayo palagi. Kumbaga, maging conscious po tayo na I need to learn more. Lifelong learning po kasi. Palibutan din po natin ang ating mga sarili na mga magagandang babasahin. Maaari pong traditional man o digital, depende sa inyong pangangailangan o leisurely interest. At ito po kasi pinaniwala ko na kung tayo po ay tulong-tulong na magbabasa at magiging edukado, magkakaroon po tayo ng isang community ng readers. Opo, at eventually we'll have a community of knowledgeable, well-equipped leaders in the future. Okay. Opo. Apollo. Sa akin po,
personally, I'm a reader po kasi and I do love my profession. Kaya libraries are there for us to be learned and to love the literature po. Sa being a librarian, dun po, not just only to the patrons of our school, pati dun sa mga taong nakikilala ko po. As much as possible, dinidisseminate ko po dun sa mga kakilala ko yung mga magagandang materials. Not only the novels, pati yung mga online applications na pwede nilang gamitin when it comes to learning. Librarians are there for us to give credible information as well as to entertain ourselves when it comes to literature po. Just like Miss Rochelle have said, yung mga public libraries po natin, recently po nakapanood po ako ng balita sa CNN na still even these days, millennials po yung top users ng mga public libraries. It only tells na kahit ano pong generation, yung mga kabataan or yung mga young at heart, yung patrons talaga ng mga library. Kasi sila po talaga yung gumagamit nun para hindi lamang para matuto as well as to entertain themselves when it comes to literary novels. Okay. Yun po. Yung profession po namin, even though it's not much hindi naman siya masyadong stereotype or hindi siya masyadong mainstream, we're still there. Hindi lang sa academic, sa research and even other fields. Hindi lang siya sa school. Hindi lang, ang mga librarians ay hindi lang matatagpuan sa mga silid-aklatan o sa mga shelves na nag-aayos lang ng libro or magpapatahimik lang sa mga maiingay na estudyante po. Yun po. Okay. Ayan. Si Dan Dorado, Prof. Rochelle, nangungumusta sa'yo. Hello, Sir Dan. Opo. Ayan. Hello po sa mga faculty members ng... Sige, go. Opo, si Sir Dan Dorado is from our IT. Sa IT naman po siya. Ayan, nakatutok siya sa ating FB Live. Opo. Apollo, batiin mo na rin. Boss ko. Shoutout po dun sa mga co-workers ko, mga colleagues librarian ko, si Miss Cha, si Miss Chopes, Miss Renzi, and also sa mga teachers sa Don Bosco School. Yung mga blockmates ko din sa UST, and also sa Ayla, and Pauline, Justine, and other friends ko din po. Yun po. Hi po sa inyo. Si Apollo, tasa ng sweldo. Bumati sila, ba't ako hindi ako bumati? Pababatiin kita, Doc Jake. Ano bilin mo sa nag-comment mga magulang, sa mga anak? Of course, very important kasi that the love for a kid, no, is really equated with time, no? And I do hope that one of the great bondings that we have to our children, no? Hindi lang siya bonding, no? But I do hope that it's a ritual to really have a story reading, no? I agree. Sa psikolohiya, ang tinatawag dyan is bibliotherapy. Okay? Bibliotherapy. Yes. Which and means? bibliotherapy, it's all about story reading, no? And malaki po ang epekto ng bibliotherapy, no? Sa pag-mold ng values ng mga bata. Okay? And very important, lalo na ngayong magpapasko. Anong epekto nun, Doc Jake? Mabilis lang. Ang Di ba natin bibliotherapy oras? po, meron po tayong mga libro for career. Nakaka-build siya ng career decision. Meron tayong mga, katulad ng mga Who Moved My Cheese, Little Prince, no? Yes, Okay? yes. It's all about values. Pumili tayo ng mga libro na pang spiritual, mga Lives of the Saints, no? Lives of the Saints, no? So lahat yan, the spiritual, the academic, the personal, the social, piliin po natin, no? At ngayong Pasko, maganda sana, no? Okay, iregalo natin ay libro. Yes. At of course, no, isa rin sa pinakamagandang libro, no, ang pag-travel, no? Okay, isupplement Yes. natin ang travel, no? And make it to a point, gabayan natin ang ating mga anak lagi, no? Quality time, no? At wag natin sila expose, especially younger years of their life, no? Maano ang utak nila, magugulan kagad ang utak nila. Lalo na 0 to 2 years old. Okay? Ayun. And then agreement and proper discipline, no, to our children, especially in gaming, that it should Ayun. only be a reward during weekend. During weekend. Yes. Ayan. Okay, so Nandito love na. for the family will really mandate everything. Ayun. Okay, so nandito na po ang ating Guardia Civil. Fred, nag-aabang na at paalisin na po tayo. At nandiyan na si Gas Abelgas at David Foro ng Soko. So maraming salamat sa ating mga Maraming bisita. salamat Thank din you po. Prof. Rochelle Silverio, Yes, thank you. Apollo Salamat po. Patron, at of course si Doc Shake Hoxon. Yes, hi sa mga friends ko. Yes. Ayun, Ayan, nakabati rin. Bumati na. Friends, no, and of course, the Hoxon and Guevara, no, and FEU family. Marami pong salamat. Bukas magkita-kita tayo 7:30 in the morning sa Salamat Doc kasama si Alvin El Chico at Bernadette Sembrano. Ang pakstop po natin bukas, blood pressure. Ayan, so lahat ng mga high blood, makinig po sa amin ha. At sa hapon po, alas 5 ng hapon, kasama naman si Tita Susan Afan, usapang pampamilya sa Kapamilya Connect. Connect ka